Ito na naman ang isang na-realize ko habang ako ay nag-iisa. Na-realize ko, gustong maggrupo-grupo ng mga tao. Ang dami-dami na namang sumusulpot ng mga gawain, organisasyon. Makita mo sa social media, nagtipon-tipon na naman itong isang political party. Nagtipon na naman itong isang NGO. Nagtipon na naman itong isang asosasyon. Magaganda naman ang kanilang mga advokasya. Magaganda naman ang kanilang mga layo. Pero sa dami ng gusto ay bumuo ng samahan na naman, baka hindi master ang pakikipag-ugnayan. Maaaring maging maayos sila sa kanilang sariling koponan, pero napakalawak na kahusayan ang kailangang matutunan ng bawat mamamayang Pilipino para maging selfless. Ilabas na ang sarili mo sa sarili mong koponan para makipag-ugnayan sa mas malawak na koponan. Na-realize ko, maganda naman dahil ang bawat isa ay gumagampan para sa kanilang layunin, advokasya. Pero ito ang tandaan. Ang bawat isang tao mayroong kakayanan at karapatang sabihin ang kanyang pansariling pangunawa. At least, we have the courage to speak our own understanding. Pero ang ating pangunawa ay pwedeng maging iba-iba. Kaya kung ikaw ay matibay sa iyong sariling koponan, sigurado lalabas ka para ipagtanggol mo ang iyong nasasakupan, pero sa iyong sariling pangunawa. Kaya na-realize ko, ano man ang ganda ng nais gawin ng bawat koponang nagbubuo sa ngayon na nagkakagulo tayo, baka lalo tayong hindi maayos. Ang kailangan, magkaroon ng kakayanang ibaba ang sarili, maging selfless at makinig sa bawat isa at mag-agree sa totoong katotohanan, mag-agree sa isang understanding na siyang magiging gabay ng lahat. Yan ang naisip ko kasi sulputan dito. Ito na naman ang mga opisyalis nito. Iisip ko nga baka dahil mag-e-eleksyon na naman. Hindi. Sana hindi ganon. Pero ito ang sasabihin ko. Ganyan ang mundo. Meron nga binabayaran para palabasing katotohanan ang mali. Meron nga hanap buhay na magpalabas ng mga fake news. Pero gagawin nila kasi kumikita sila para makapagpalabas ng katotohanan na hindi naman tama. Yan ang mundo ngayon eh. Kaya ang higit na kailangan ng mundo ngayon, yung puso. Yung pusong marunong makinig at umunawa. Kasi sa filosofiya ng pag-aaral ng bawat katauhan, talagang iba-iba. Pero ang natutunan ko, nandyan yung pagkakataon upang makipag-usap, upang makinig, at upang umunawa. Para sa gayon, magkaroon ng kaparehuhan o pare-parehong pangunawa. Hindi ba mas magiging masaya kung sa panahong naririto pa tayo sa mundo, dahil nga maraming magagaling, marami naman talagang tunay na naglilingkod, sana sa kapanahunan natin mapagsama-sama yung mga yan para naman tayo'y bumuo ng isang bansang Pilipinas. Sabi ko nga dun sa mga professor sa aking dinaluhang conference, you know, the secret is to have people who will link and understand the intelligent minds of people. Sana tayo yun. Sana marami mang koponan, lumabas tayo doon para unawain din ang kabilang koponan. Sana tayo sa ating kapanahunan ang gagawa ng paraan para magkaroon ng higit na kapayapaan ang bansang Pilipinas. At ito ang talagang sikreto, hindi kaya ng tao, pero kakayanin niya kung ang Diyos ay nasa ating lahat. Mabuhay tayo sa ating bansang Pilipinas. Sana'y magamit natin ang ganitong pangunawa para maging makabuluhan ang ating buhay. At sa huling pagsusulit, tayo ay papasalamatan ng Diyos na may lalang kung paano nating nagamit ang ibinigay niyang talino sa ating lahat. Muli, ito ang inyong kaibigan, si Bro Jonats, sa isa na namang Bro Jonats Tip Talk. Hanggang sa muli!